Sa ating negosyo, balita, malaki ang naitutulong ng mga dollar remittances ng mga overseas Filipino workers sa ating bansa. Kaya naman tayo na ang inilagay na pang-apat sa may pinakamalaking natatanggap na remittances kung ikukumpara sa iba pang bansa na may overseas workers din. Para sa detalye, balita mo kami Jackie Zay. Itinuturing ngayong pang-apat ang Pilipinas bilang largest recipient ng overseas remittances dahil sa naiaambag ng mahigit 10 milyong Filipino workers kasama ng mga Pilipinong nakatira sa ibang bansa. Ito ay dahil nananatili pa rin ang mataas na bilang ng mga nagtatrabaho abroad. Ayon sa market call data ng POEA, umaabot pa rin sa mahigit 300,000 ang naaprubahang overseas job orders ng mga Pinoy na namamasukan sa Middle East at East Asian countries. 30% ng mga trabahong papasukan ng mga OFWs ay kaugnay sa service at produksyon, kasama na ang professional, technical, and personnel-related jobs. Isa pa sa mga dahilan ng pagtaas ng OFW remittances ay ang pag-e-expand ng financial institutions ng ating bansa sa international market, kung saan umaabot sa mahigit 1.5 bilyong piso ang nai-remit ng OFWs nitong Mayo. Tinuturing na pinakamataas kung ikukumpara noong Desyembre 2012. Dahil sa mga cash remittances na ito, pinalakas ang foreign exchange reserves ng Pilipinas na umaabot sa mahigit 80 bilyong dolyares itong Hunyo. Samantalang ang joint publication ng FMIC at University of Asia and Pacific o UANP ay naglabas ng latest issue sa market call kung saan patuloy ang pagpasok ng remittances sa kabila ng pabago-bagong dollar and peso rates. Noong Mayo, inanunsyo ng US Federal Reserve ang posibleng fourth round ng quantitative easing o ang practice ng pagbili ng 88 milyong dolyares sa US Treasury and mortgage bonds kada buwan. Kapag nakabili ng bonds ng US Federal Reserve, bababa ang interest rate sa mga investments at ito ang magiging sanhi ng pag-iwas sa mga investors sa mga umusbong ng mga bagong investments at assets. Dahil dito, nagdulot ng highest trading volatility ang piso nitong taon, kung saan naglalaro sa 41.91 hanggang 43.89 na pumapatak sa 42.91 ang average na peso-dollar exchange rate o 3.9% depreciation nitong Hunyo. Sa kabila ng lahat, mataas ang kumpiyansa ng FMIC UANP na mananatiling malakas ang pagpasok ng remittance dahil sa nananatiling strong demand sa mga kababayan nating skilled and Filipino workers. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Say.